today is September 13, 2025. Welcome to DWBL every Saturday, 11 to 12 noon. I'm Juvie, the Dismay. Sa puso at isipan, lalo na sa katotohanan, kaibigan siya magpakailanman. Kaibigan, sa hirap man at ginhawa, siya lagi mong kasama sa tunay na kaibigan. Sa oras ng kaibigan, ika'y kanyang tutulungan. Ugali may magkaiba, ay problema. Kaibigan, kaibigan, sa hirap man at ginhawa, siya lagi mong makakasama sa tunay na kaibigan. Kaibigan, kaibigan, sa hirap man at ginhawa, siya lagi mong makakasama sa tunay na kaibigan. Magandang Sabado po sa inyo lahat mga kaibigan. Ngayon po ay 13 ng Sabado ng September 2025. At live po tayo ngayon sa DWBL sa ngalan po yan ni Captain Rolando Dorado Durana at MJ De Guzman. At syempre, hoping makakaagapay natin yung mga friendship natin, lalong-lalo si Ka Michael, si Ka Jo, at si Ka Jojit. Ang mga kapatid natin sa pananampalataya at hanap buhay. Yan. Sila po ay isa rin sa mga kaagapay natin sa paglilingkod. At syempre mga kaibigan, pansamantala, tayo po ay makikiusap muna sa Pangulong Bongbong Marcos. The GOCC Workers Group umapila kay PBBM na ipatupad na ang CPC-S2 now na. Hanggat maaari, latest news trending, GOCC Workers Group umapila kay PBBM na ipatupad na ang CPC-S2 now na. Arnold Pajaron Jr. Yan po, mula yan sa kanya. The image is nananawagan ng mga empleyado ng iba't ibang government-owned and controlled corporation, GOCCs, kay controlled corporations, kay Pangulong Bongbong Marcos o Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na agad nang ipatupad ang ikalawang bahagi ng kompensasyon, ikalawang bahagi ng, sabi nga po, Possession Classification System of CPC-S2 upang sa ayos at mapanatili ang benepisyo at tamang pasahod para sa mga manggagawa ng gobyerno. Sa mga agenda, forum sa ilang nangyari sa Club Filipino San Juan City, sinabi ni Nanette Harinio Lati, Pangulo ng Land Bank of the Philippines Employees Association o LBPEA, na matagal nang nagsusumamo ang mga tinaguriang government financial institutions para sa pantay at makataong kompensasyon. Simula pa noong pandemya, marami sa aming mga kasama ang pumanaw habang patuloy na naglilingkod sa publiko. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring CPC-S2, giit ni Lati, na siya ring Executive Vice President ng National Union of Bank Employees Insurance and Finance Organizations, at ayon kay Lati, sa kasalukuyan ay wala silang rice allowance, provident fund, HMO at iba pang benepisyo bunsod ng mga limitasyong ipinataw ng Corporate Governance Council.
Anya, dahil dito nalilimitahan din ang kapangyarihan ng Board of Directors ng 7 pangunahing GFIS na ipaglaban ang kapakanan ng mga manggagawa. Kahit may input kami sa CPSCS o CPCS2, hindi sila kinukonsulta. Hindi nila alam kung anong nangyari sa mga suwestyon nila. Dagdag pa ni Ms. Lati. Binanggit din niyang nakatanggap na ang dalawang beses na umento sa sahod ang Social Security System, habang ang ibang office o GFIS ay nananatiling walang dagdag sahod mula pa noong 2021. Ayon kay Attorney Susan Iduyan, Pangulo ng PhilHealth Independent Employees Association o PISEA, ang mga benepisyong ipinagkaloob sa ilalim ng CPCS1 ay sinuspindi ng CGC ng walang paliwanag. Binanggit din niyang sa ilalim ng Executive Order number 150, nakasaad ang obligasyon ng pamahalaan na magsagawa ng review kada 3 taon, ngunit simula Oktubre 2024 ay wala pang inilalabas na resulta ang CGC. Kami o sila ay handang magsampa ng petition for mandamus upang mapilitan ang CGC na tuparin ang kanilang tungkulin, ani ni Iduyan. Nagpahayag din ng suporta sa panawagan si Joseph Ariel Ramirez ng PhilDeseo, Philippine Deposit Insurance Corporation Employees Organization, Louie Israel ng PAFELA, Pag-ibig Fund Employees Labor Association at mga kinatawan ng Access SSS, Association of Concerned SSS Employees. Giit nila matagal na nilang pinaglalaban ang pagbabalik ng kanilang Collective Bargaining Agreement, CBA, Rice Subsidy, HMO allowance at iba pang benepisyo na tinatayang aabot sa 100,000 piso bawat empleyado. Ayon kay Ramirez, lahat ng hinihingi namin benepisyo ay naaayon sa batas. Dagdag naman ni Israel, tuloy-tuloy ang pagtugon ng pag-ibig sa mga loan. At ang panghuli, application sa mga empleyadong nasa lanta ng kalamidad kahit na limitado ang kanilang natatanggap na suporta. Sa pagtatapos ng forum, sabay-sabay na sumigaw mga dumalong leader at miyembro ng Union, CPCS2. Please, approve now bilang huling panawagan ng Pangulo o sa Pangulo sa agarang aksyonan ang kanilang hinaing. Si Pangulong Marcos ay nakikinig naman. Umasa kami na madali nilang ma-aksyonan ang kanilang mga panawagan na benepisyo ng mga GFI workers pagtatapos po ni Lim. Sa buong bansa, tinatayang aabot pa sa 30,000 ang mga empleyado ng GFIS, kabilang ng mahigit 10,000 manggagawa mula sa Land Bank of the Philippines. Yan po isang panawagan, public service. Ang alam po yan ni Captain Rolando Durano, MJ De Guzman at iba pang makaagabay natin. Okay, meron na ba tayo sa linya ng kasama ngayon? Wala pa. Okay. Habang inaantabayan natin iba nating mga friendship, ngayon medyo maraming mga hindi ko alam kung kaguluhan na ba ito kasi marami tayong nakikitang mga tao na nasa lansangan at marami mga hinaing ang di natin inaasahan yan po. Lalo na po, tingnan natin yung nangyayari ngayon sa Commonwealth Avenue. Mula pa yata kahapon ito no? So ito po maraming mga panawagan din. Of course, tayo po naman nangangamba rin na sana po wag magkaroon ng kaguluhan. Alam nyo ang boses po ng mga Pilipino dapat iisa lang, hindi iba-iba. At kung ano man po yung mga ayaw natin, hindi ba pwedeng idaan natin to sa maayos na paraan, no? Huwag tayong gumawa ng kaguluhan. At saka kawawa po ang mga no work, no pay, diba, na mga kababayan natin. Yung mga tao na kapag hindi ka pumasok, hindi ka makakasweldo, hindi ka kikita, diba? Nakakalungkot po yung gano'n, hindi ka gaya ng mga iba dyan, o maaring mga opisyal ng gobyerno, kayo po, no work, no pay, hindi po mangyayari yan. Kasi nga, kayo na mismo ang pinaka-bossing ng sarili nyo. Parang gano'n, di ba? At yung iba, sang-ayon dun sa mga natin, mga kausap din natin, sila po mismo ay merong mga advances, di ba? Yung iba, ito nga yung grupo nito na nanawagan natin kanina, sila po ay walang-wala, no? Sana pantulungan naman po natin sila, ang GOCC Workers Group. Yan. At yung kanilang apela, ibigyan natin ng pansin. Alam nyo lahat nagugutom na yata ngayon. Parang hindi ko maintindihan,
marami tayong mga pinag-uusapan, puro tayo paatras eh. Kita nyo, yung pagnanakaw sa flood control projects. Tanong ko, maibabalik ba yan? Makukuha ba natin yung mga pera dyan? Di ba? Hindi na. Ngayon, kung maibalik man, kanino mapupunta yung pera? Nasaan na yung mga iniimbestigahan? Bakit parang may pinipili at mayroong ayaw imbestigahan? Yan po yung mga ilang problema po na ating kinakaharap ngayon. Buti niyang kaibigan, nahirap man at ihawa, lagi mong magkakasama siya doon. Si Kapitan Durana po ay nasa Clark Airport. Ayan, di lang natin alam saan pupunta si Kapitan. Pero pasensya na po tayo, yung mga fans niya, yung mga kaibigan niya, mga kaagapay namin, lalo na sa Anak Marino, Search and Rescue Multipurpose Cooperative, ang mga kaagapay namin sa Pinoy Pride Hotline Balita, at iba pang mga kaagapay namin dito sa DWBL, ay okay mag-alala. Andiyan lang si Kapitan at alam niyo naman pag marami siyang mga kausap ngayon at harinawa ay ligtas naman kayo dyan sa kinaroroonan ninyo, sir. Okay, pagbati po pinapaabot natin kay Miss Veronica Liam ng Rotary Club of Caloocan. Ayan, magandang umaga po. Nako, grabe, ang hirap talaga bumiyahe, no? Ang hirap talaga ng traffic talaga. Ito yung dahilan kung bakit nagkakahetot-hetot ang ating ekonomiya, di ba? Yung traffic po kasi, abala yan sa ating mga negosyante, sa ating mga investor, sa ating mga kababayan, di ba? Lalo na, no? Isa lang naman yung kalsada na dinadaanan natin, lalo na sa Quezon City, pero ganon pa rin. Ay, akalain ho ninyo, ang malalaki at maliliit na sasakyan magpang-abot na, di ba? Traffic ho, grabe ho talaga. Hindi ko na maipaliwanag, ang sakit ng ulo ko, grabe. Kasi ho, alam niyo ho, marami din tayong mga kababayan ang antok na, may mga kababayan tayong gutom na, gusto na makauwi sa kanilang mga tahanan, pero hindi yung mangyari. Can you imagine, di ba? Yung isang kalsadang maliit, sa lubungan ng dating, merong truck, merong malalaking, kung ano-anong mga sasakyan, di ba? At hindi lang po yan. Mahirap pang sawayin yung mga rider. Yung mga rider, pag sila pumasok na, ayaw nilang paatras, hindi sila pwede umatras, gusto nila, tuloy-tuloy lang sila. So, ito po, nagkakaroon ho ng gitgitan, kahit saan sulok, kahit yung mga maliliit na daanan, mantakin ho ninyo, punong-puno ng mga biyahero, di ba? Kawawa nga ho tayo kasi buti kung mura ang gasolina, buti kung mura yung pamasahe, di ba? Lahat ho yan ay dinaranas natin sa araw-araw na biyahe natin sa loob ng bansa. Ika'y kanyang tutulungan, kung kali may magkaibang, ay di problema. Of course, binabati rin natin ang mga friendship natin, lalo na doon sa mga gustong umapela, di ba? Marami kayong mga gustong mangyari, pero alam nyo, wala tayong laban sa gobyerno ngayon dahil sila po ang nakaupo ngayon. Mantakin ho ninyo, pwede nilang gawin ang gusto nilang gawin, ha? Pati yung mga batas, pwede nilang baguhin kapag gusto nila. Yun yung masakit ho, di ho ba? Kung magiging ganyan ho, ba't ba tayo nag-e-election, di ho ba? But anyway, siguro, meron naman din mga, hindi naman ho lahat pare-pareho na utak, no? May mga tao rin naman na nag-iisip para sa kanilang mga ginagawa ngayon. Bumoto na nga tayo ng congressman, tapos meron pang party list. Congressman, party list, halos pareho lang po yung kanilang pinagagawa. Dapat ho, individual na lang wala na hong party list hanggat maaari. Medyo naguguluhan lang kasi ho tayo sa party list dahil hindi natin alam kung sino ang nasa loob ng party list. Hindi naman ho lahat ay masama, pero hindi naman ho lahat kilala natin. Well, anyway, pagbati pinapaabot natin kay Ka Michael De Lara. Andiyan na ba sila? Yung ating wala. Okay, magandang umaga po. Sino yung nasa linya? Hi! Hello! El! Ayan, bati ka muna, Kuya Mike De Lara. Hello? Bumabati po si Michael Batman De Lara sa lahat ng tagapakinig.
tagapanood ng programang Let's Talk on the Air by Miss Juvie de Guzman. Sana po ay nasa mabeauty kayong kinalalagyan sa panahon ngayon. Wow! Yan. Sino naman yung nasa kabila? Hello? Doc Jojit ba yan? Ayan, Doc Jojit. Sige, bati na po kayo. Hindi ko kasi makita yung monitor, malayo sa akin. Pasensya na. Sige po. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga tagapakinig at sa mga taga-subaybay po ni Miss Juvie de Guzman. Good morning po sa ating lahat. Good morning, Doc. Oy, narito rin sa linya ang ating idol, Calando Marquez. Good morning po, Calando. Ay, good morning, Ma'am Juvie. Ayan, Good sige. morning sa iyong milyon-milyon nanonood at nakikinig sa iyong programa. Ay, salamat po. Yes, Calando, anong panawagan natin? Ang panawagan namin dahil nga doon sa sobra na pagnanakaw na sa ating gobyerno ng ating mga ibinoto, ang ating empleyado lalo na dyan sa public works. At ang masakit kasi sa amin, sinasabi na walang pundo na maibigay sa public transport. Ni Sintabo wala. Hindi kami kasama. Eh, ang napakasakit sa amin, ninanakaw lang pala itong mga durugo at pati itong mga ngilan-ngilan na kongresista, mga senadores. Ay kasama rin pala sila sa mga, hindi naman kasi makapaglipas ng pundo yan kung hindi idadaan. Kaya kami ay nagdideklara na sa darating na 21 ay kasama kami sa nationwide. Magsisimpati rally kami sa transportasyon dahil kami yung humahakot, Ma'am Jovie, di ba? Opo. Ng mga trabahador sa buong Pilipinas. Na ito po ang pagkilala namin sa mga trabahador na aming pasahero, ating ekonomiya. Pagkatapos mapalathala ng mga ganito na ninanakaw lang pala ang pundo at salapi na pera na taong galing na taong sa taong bayan. Kaya napakasakit, Kuya Eddie, di ba? Nako, kaya bumigay si Kuya Eddie na naguguluhan na raw siya. Oo, kaya kami ho, Ma'am Jovie, sa darating na 21, pinag-usapan namin ang ating mga leadership. Kasama dito ho ang PEDUDAP, kasama po dito yung mga iba't ibang mga transportasyon sa buong Pilipinas, ay talagang magpuproklama kami ng nationwide rally na simpati dito sa pagnanakaw ng mga ito dahil nga unang-una galit na galit ang aming ani ng transportasyon dahil ginagawa kaming palabigasan lalong-lalo na itong batas na jaw na ginawa nila na mayroong batas na Republic Act 4136. Bakit sinertipika daw ng Korte Suprema na tama daw itong pagsusupersid sa batas Republic Act 4136. Kaya halo-halo na ho yung aming mga talagang hinaing na talagang nasasaktan na po kami, ginagawa na kami, binababoy na ho ang buhay ng transportasyon. Kaya kami ay talagang magdideklara sa ating rally sa darating na 21 na kami ay sasama sa nationwide sympathy rally. Nationwide, ang LTAP po. Okay, maraming salamat. Okay, maraming Salamat. Ma'am Jovie, mabuhay ka. Opo, mabuhay din po kayo, Calando Marquez, ang LTAP Foundation na talaga namang, nako, no? Nagsisikap si Calando talaga para maisaayos ang transport sector. Pero bakit marami hong abala ang nangyayari ho sa atin? Bakit maraming, ewan ko lahat ng klase ng pagnanakaw ginagawa na ng tao ngayon, no? Mapa-simple, mapa-private, nako. Ka Michael, anong masasabi mo sa panawagan ni Calando Marquez? Okay yan. Go, because kami rin na pangkaraniwan ng mamamayan, nawawalan din kami ng barya eh. Barya na nga lang hinihingi namin, wala pa. Diba? Yun lang. Opo, si Ka Jojit naman, alam natin, lahat ng sama ng loob ng katawan natin, tinatanggal ni Ka Jojit eh. Doc, kamusta na? Doc Jojit? Ayan, hello? Si Doc Jojit ba yun? Si Kajo? Ate, ako yung, ayan, Doc. Oh, sige po. Go ahead, Doc.
Opo. Ano nga po yun? Ande, sabi ko kayo po taga-alis ng sama ng kaloob-looban ng katawan ng tao. Taga-alis, taga-linis, di ba, Doc Jojit? Paliwanag niyo po. Oo. Sige po. Oo. So, yung mga sama ng loob ng ating mga kababayan dahil sa mga nangyayari, nako, tataas ang uric acid din niya. Dapat sa inyo magpalinis na muna ng colon para mawala ang stress nyo. Yon ang sinasabi ko, di ba? At thank you nga pala, Doc Jojit, kasi marami ring naliliwanagan dyan sa alam mo, minsan kasi kailangan alam din natin yung mga nangyayari sa katawan natin eh. Yung ba, ano ba yung mga, Doc Jojit, ipaliwanag nyo ba, ano po ba yung mga ilang abala o nararamdaman ng isang tao kapag meron ganyang problema? Alam yung mataas ang uric acid. Opo. Number 1, pag mataas ang uric acid, makakaramdam kayo ng joint pain. So, dyan nag-umpisa ang rheuma, arthritis. Tapos, para sa inyong kaalaman, kapag tayo ay mataas ang uric acid, Opo. confirm na meron tayong sakit na hindi pa natin alam. Maaaring yan ay liver problem, number 1 yan, heart problem, at iba't ibang uri pa ng sakit. Basta mataas ang uric acid, meron tayong sakit. At meron tayong, ito ang hindi alam ng iba, Opo. meron tayong parasite. Yan ang hindi alam ng iba. Yung Parasite? parasite. Ala, Oo, totoo yun. saan nagkagaling yung parasite, Doc? Siyempre, sa lahat ng kinakain natin. Kaya tayo Ayun. nagkakaroon ng mataas na uric acid. Kapag Ayan. hindi natanggal yan, hindi talaga mawawala ang sakit niyo. Okay. Maraming salamat, Doc. Standby lang. At ka Michael, kayo naman po. Ano naman ang inyong bukod dun sa paggawa natin ng mga kanta? Paano ba sila makaka-avail pala ng magagandang kanta galing sa inyo? Original, di ba? Kukontakin lang nila ako sa aking number na 0956-358-0858. Ayan. Anong klaseng mga kanta kaya ang magandang ipakanta sa Kahit ano. sa nangyayari ngayon? Any kind of genres. Okay. Mga jingles. Restaurant jingle. Any kind of jingle. Car jingle. Product jingle. Any kind of product. Ayun. So, mga kaibigan, baka gusto nyo na magpagawa ng kanta kay Ka Michael De Lara, sabihin nyo lang po at ito po yung pagkakataon nyo para ho kayo mabigyan ng special discount. Yan. Original ho kasi yan at yan po. Ha? Yung gusto rin magpa-arrange, magpa-radio. Ayan, arrange din. Okay. Maraming salamat po. At doon naman sa mga nais manawagan, pwede rin po kayong tumawag dito sa 631-2647. Ito po yung aming phone number dito sa studio. Ayan, 631-2647. Alam ko, landline meron mo ng 08 eh. Tama ba yun, engineer? 08 yan. 08 muna bago 631-2647. Para marinig naman ng maganda-ganda yung inyong mga panawagan. Nako Ka Michael, nalulungkot ako kasi kanina napakaraming tao dun sa Commonwealth Avenue. Alam mo naman, dyan ako nadaan, di ba? Oo nga. Oh, hindi ko nga alam, makakauwi pa ba ako? Punong-puno yung kalsada ng tao. Oo nga, no? Yon, ang problema ko, hindi ako makakatambay dyan sa inyo. Ganun. Helicopter. Helicopter. Nako, sana nga meron tayo, baka drone na dumating kasi drone yung pwedeng sakyan daw, sabi nila. Drone na, yun nga lang, kailangan malaking drone na. Si Kapitan Durano po ay nasa Clark Airport. Baka may pupunta. Opo, meron din po silang ginagawa dyan sa Clark Airport. At of course, marami tayong mga kaagapay din na mukhang bahagi ng paggawa ng International Airport. Sana po, hindi yan kagaya ng flood control project ingat-ingat lang. Nako, galit na ang ating mga kababayan.
Huwag na ho kayong magsinungaling, umami na lang ho kayo at alamin natin kung paano masusolusyonan yung mga problemang akala po ng iba dyan ay hindi mabubukingking. Doc Jojit, wala bang problema tayo dyan sa flood control? Wala ba kayong mga kilala? May kilala kayo dyan? Ay, nako. Flood control, kawawa lang mga tao dyan. Imbis na ilagay sa tama, so, binubulsa pala. Ay, nag-aaway-aaway pa itong mga politiko. Dahil nabubuking sila. Oo nga. Alam mo, nangyari ngayon, Doc Jojit, ka Michael, yung problema natin ngayon, nabuking na nga, ayaw pang umamin, di ba? Ngayon naman, nung umamin naman yung mga diskaya, ang problema naman ngayon, yung mga tinuturo nilang mga taong binigyan nila ng komisyon, ayaw din namang umamin at nagagalit pa. Sa ganitong pagkakataon, Diyos na lang ang bahala sa kanila, di ba? Kasi ayaw umamin Baka sa hindi nila pag-amin, sa kabila na lang sila aamin. Alam mo naman minsan ngayon, may mga tao sa sobrang sarap ng tulog, hindi na nagigising, di ba? Pwede. ano yung Michael, ano yung pwede rin? Lawag ng magising? Pwede rin gano'n. Yung nagigising. Hindi, sa sobrang pag-iisip, hindi na nga ho nagising kasi nga po, ayaw nilang umamin sa publiko. Pero sa pagtulog nila, dun sila aamin kasi. Ang tawag pala dun, bangungot na, di ba, ka Michael? Ayan. Si Doc Jojit, medyo bata pa to si Doc Jojit, Alam niya yung mga pamamaraan ng paggamot sa mga problema ng ating katawan. Kaya tandaan ho ninyo si Doc Jojit kasi ay naturopathic doctor na kung saan, yun nga ho, yung mga nararamdaman ninyong sakit sa inyong mga tiyan, ulo, kung saan-saan mga internal organ, ay maaaring masagot ng grupo ni Doc Jojit. Doc Jojit Cruz. Doc Jojit, paliwanag mo pa uli yung iba pang mga pwede nilang sa inyo, services na makuha. Number one na services na binibigay namin, unang-una yung modality na sinusunod namin ay yung colonics hydrotherapy. So, nililinis namin ang colon sa paraan ng hydrotherapy. So, may tubig na papasok sa ating bituka, nalilinisin ng ating bituka ang ating large intestine o colon. Na dyan ang isa sa pinagmumulan ng 90% ng lahat ng sakit ng tao. Kapag madumi po ang ating colon, hindi po tayo gagaling sa ating karamdaman. Number one po na dapat gawin natin kapag meron tayong sakit o anumang nararamdaman, linisin po natin ang ating colon. So, number one din po ang vitamins and mineral deficiency. Kung bakit tayo nakakaramdam ng mga iba't ibang karamdaman. So, kung bakit tayo nagkakaroon ng rashes, pagkahilo, kalimitan kapag tayo nahihilo, nagkakaroon tayo ng rashes, kulang tayo sa zinc, magnesium, sa copper, sa iron. So, meron naman tayong mga solusyon dyan, yung mga tamang pagkain. Opo. Nabibili lang naman natin yan sa ating mga pamilyan. So, yun po. Okay. Ka Michael, ikaw naman, paano ba magagamot ang sakit ng ulo sa pamamagitan ng mga awitin mo? Ayan. Anong sikreto? Anong sikreto? Kasi magaganda yung mga singer mo Ate Juby, Opo. number one na therapy sa mga may karamdaman, lalo na yung mga sinabi. Number one, yung pinaka-simpleng sakit. Sige. Makinig tayo ng music. Talagang marerelax tayo kapag tayo nakinig ng music. Isang therapy yan. Mga easy listening music. Ayun. Pero alam mo, minsan, ka Michael, masakit ang ulo ko sa pakikinig ng music ng mga latest ngayon yung alam mo ba yung ka Jojit, yung kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, yung manap ka ng mga ang sakit sa ulo, grabe. Lahat na sinasakyan ko jeep, ganun ang tugtog Kaya yun ang tinutugtog nila kasi para hindi sila antukin. Ay, ganun ba yun? Yun.
Nagmamayo sila eh. Grabe. Pero ano ka, Michael? Paano yung pag ganun yung mga tugtog? Anong kanta ba yun, yung ganun? Rap yata yung rap, di ba? Ay, Rap. rap music. Hindi kino-considered ng mga music, music school ang music ang rap. Oh. Kumbaga parang parang nagkukwento ka lang. Yun nga eh, yun nga. Kaya ginagawa para ma-consider siya ng music, inilalagyan talaga ng pocket rock. Or di kaya dinudugtungan ng konting kanta. Ayun, oo. Aha. Ayun nga yung masakit eh. Kasi sa mga kagaya namin na alam mo naman pag inaantok at pagod ka na, mas gugustuhin natin yung makinig tayo ng suwabing awitin, di ba? Ayan. Si Ka Jojit Doc Jojit, kumakanta ka ba? Makanta yan. Baka pwedeng sample naman dyan, oh. Hindi, Doc Jojit, Nasa loob ng bahay. Hindi. Well, actually, lahat naman ng tao marunong kumanta. Lahat naman, oo. Pero Kuya Mike, congratulations kasi si Cynthia, hindi alam mo, Garcia ba yan? Yes, of Net25, di ba, binitbit mo siya para at least makapaghandog ng maganda awitin. Ang ganda ng boses niya. At bilib na bilib ako, ikaw bang coach niya? No. O dati na siyang magandang kumanta? Yan. Araw pa, Cynthia Garcia na. Cynthia Garcia na siya. Oh, yun. Yun ang maganda, di ba? At marami pa tayong matutunghayan na magagandang mga estilo ng pag-awit sa pamamagitan ni Ka Michael De Lara and Joe Fuster. Baka sakali matuloy-tuloy na tong ating mga hinahanap. At meron tayong venue na pwede nating puntahan kung sakaling magkakaroon tayo ng event. Pwede naman tayo, nakita ko kasi Ka Michael, si Doc Jojit sama natin sa mga event natin na habang sila ay maraming nakukuha magpapa-check up o magpapa-colonoscopy. Yan. Kailangan pala natin yan. Mag-attendance tayo sa mga nais magpa-colonoscopy, di ba? Yes, Doc. Ate Juby, Opo. iba po ang colonoscopy sa colonics hydrotherapy. Ay, sorry. Sige po. Ang colonoscopy po ay meron pong aparato na ipapasok sa ating rectum, Okay. papunta po doon sa ating colon. Ayun. Yung iba naman po, dito po pinapasok sa bibig, papunta rito po sa ating pusa. Ayun. Ang colonics naman po ay meron pong nozzle na nilalagay po sa ating anus, papunta po sa ating large intestine. So, inugasan po yung ating pituka. Colonics, yun po yung procedure naman po ng colonoscopy, procedure na para makita po yung loob. Okay. Pero Doc, paano sila daw makaka-discount kung sakasakali? Pwede po, lahat naman po ay pwede magkaroon ng discount, lalo na po yung mga nanay, tatay natin na senior citizen na, mga PWD. 20% discount po ang mga yan. Wow! So, Ayos. Opo. Standard po yan. Binibigyan po natin sila ng priority na libre din po ang check-up niyan. Okay. Pagdating po sa clinic po na. Dapat pala, Doc, sabay ko kayo sa sa gawain ni Doc Jim Sanchez ng sabi nga Hospital on Wheels ito. Baka pwede kayo makipag-partnership din o sa iba pang mga gawain na ating mga kaibigan sa Rotary Club of Caloocan, Miss Veronica Estrada Lim, na kahapon po ay talagang ginabi tayo sa kahihintay kay Atty. Topacio. Pero dahil po sa malakas na ulan, alam mo natin, bumaha pa nga kahapon no? Habang nintay natin, bumaha po. Tapos po, lato ng mga yung mga looban na sa daanan, punong-puno na rin ang sasakyan. So ibig sabihin, talagang matindi ang nagawa na damage nitong flood control, 'di ba?
na nawala, yung ghost control na nangyari, ghost flood control na nangyari. But anyway, ito po yung ngayon lang natin napapansin kasi dati tayo kapag umulan, expected na natin yung baha. Pero hindi natin alam na yung gobyerno pala ay gumugol ng napakalaking pera sa DPWH para gawin ito. Pero suma total, mas marami po ang nawawalang budget kesa sa mga accomplished na mga flood control project. Diba ganun yun? Doc Jojit, kung pwede po, ibigay niyo po yung number ninyo para yung mga interesado na magpa-check up sa inyo ay kayo na po ang magsabi kung saan kayo matatagpuan. Doon po sa lahat po ng mga tagapakinig at ating mga taga-subaybay na gusto pong maka-experience ng colonics hydrotherapy. Ito po ay isa sa modernong pamamaraan po kung paano po natin ma-eradicate yung mga parasite. Instant po yun, at saka po yung ating uric acid para po mapababa po natin agad. Ay maaari po kayo magsadya po sa clinic namin sa Lemon Square. Ang pangalan po ng clinic ay Dr. Colonics. Hanapin na lang po ninyo po at pwede rin po ninyo tawagan sa number na 0995-953-3553. 0995-953-3553. Doc Jojit po, hanapin lang po ninyo ako doon at i-assist po namin kayo agad. Okay. Maraming salamat po. Okay mga kaibigan, alam nyo, natutuwa naman ako dito, bigla may pinadala sa akin para din i-announce, ano. Yung aking lola, yung lola ko po, si Lola Fidela Zafra, yung aking brother din, no, na si Butch, yung mga mahal kong sa buhay ay dyan po nakahimlay sa Forest Lawn Memorial Park. Yan. Kung kayo po ay nagnanais din magkaroon ng memorial lot, installment plan, pwede po kayo mag-spot cash ng 15%. Ito po ang discounted promo. Full down 20% discounted promo po ito. Forest Lawn Memorial Park, Chapels and Funeral Services. Diyan po matatagpuan po ninyo sa Rodriguez, Montalban, Rizal. Rodriguez, Montalban, Rizal. Alam niyo po, hindi po, hindi po part lang ito. Meron din po silang simbahan dyan. At maganda po, pwede po kayong mamasyal-masyal dyan kahit wala po kayong patay. Ang importante po, ito po ay isang magandang lugar para po sa lokasyon ng gusto nyong tahimik na kapaligiran. Yan. Punta na kayo dyan. At minsan yan din yung lugar na pinupuntahan namin ng aking anak kung sakaling kami po ay gusto mag-bonding. Dyan po kami gumaganap ng mga parang picnic moment sa Forest Lawn Memorial Park, Chapels and Funeral, no? At ito po, alam niyo dati nung ako po nasa Japan, naka-avail po ako dito, napakamura pa ho noon pero ngayon, medyo mahal nga lang ng konti, pero hindi niyo pagsisisihan kasi pag bumili kayo ng lot dito, ay magiging maayos ang lokasyon ng inyong mga mahal sa buhay na nawala. Yan. Aha, maganda ito. At be practical daw, invest in memorial lot. Yan. Funeral services, memorial lot plan, yan, at marami pang iba. Maganda to. At kung titingnan nyo po yung nila, yung kanilang lugar, ito po parang pasyalan lang kasi wala hong morbid, wala hong nakakalungkot na dating. Kundi ito po isang parke lamang kung makikita po ninyo. At dyan po, nakahimlay ang lola ko. Yan. Okay. At syempre, yan. Salamat din kay Captain Durana. Yan, in-inform niya tayo na nasa Clark Airport daw po siya. Ayan. Kumusta, partner? Kumusta ka? Ayan. O yan, Kapitan hinahanap kayo ng ating mga partners. Ayan. Salamat po. At of course, Michael, baka may idadagdag ka pang panawagan. Panawagan ko, sana matapos na yung problema ng flood control, tawag doon. Oo nga Matatapos kaya o ayaw tapusin? Ewan ko
parang ginugulo eh. Ginugulo, di ba? Oo, parang dinadivert sa iba. Oh, yes. Dinadivert sa iba. Nahuli na yung yung sala eh. Naituro na eh. Yung mastermind ng kulang eh. Oh. Yung yung mastermind daw, mukhang hindi na magpapakita at ang naiwan na lang po dito ay yung nakikita natin. Ay, ganun talaga eh. Yung mastermind kasi make connection eh. Ayun. Tawag-tawag na lang yan. Hindi na magpapakita yan. Ayun. But anyway, ano man yung problema ng bansa natin, pera-pera lang ang usapan. Alam mo naman ang pera, talagang makademonyong desisyon yan, mga kaibigan. At ang pera po ay kung sino man na nagiging nagbe-benefit ng magandang buhay, ang sarap naman ng buhay nyo, samantalang ang ibang tao rito ay walang makain, walang panghanap buhay, ayan. Sana po magdugo ang mga damdamin ho ninyo. Tulungan ho ninyo yung mga kababayan natin na sana po ay hindi na tayo magkaroon ng problema sa susunod na mga budgeting, no? Ngayon, meron na namang umaatikabong budget ang inilabas, no? Para sa 2026 at maswerte. Sabi nga nila, Doc Judith and Ka Michael, maswerte daw po ang malapit sa kusina. Kusina daw ng Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung sino po yung mga sip-sip at laging nakadikit doon, sila po ang mas may higit na biyaya. Yan po ang sabi ng mga ibang netizen. Kayo po, ano ba maipapayo natin, Doc Judith? Payo? Yes? Oh. Payuhan natin yung ating mga kababayan. Baka yung iba dyan kita nyo ang dami ng mga bad people around. Biro mo, mahirap na ngayon tao na nakaagawan pa ng bag, agawan ng cellphone, mga ganun. Eto, wala na akong makain kasi nung gagawin nga naman nila. Isa, so pwede natin maipayo na lang, base na rin sa karanasan. Huwag tayo basta magtitiwala kung gani-ganino, lalo na pagka hindi kaya tayo sa investment. Tiyakin natin na talagang legit yung mga sasamaan natin na tao talagang tunay na magmamalasakit sa atin. Hindi yung sa uli, iiwan na lang tayo. Mahirap yung ganun. Kaya mag-ingat po tayo sa mga ganung klaseng tao. Yun po. Ang tawag doon, incognito. Yung, ano ba yun sa pala sa Tagalog? Balat kayo. Ayan. Kapag balat kayo. Opo. Incognito. Yes, boss. Tama naman yun. Pag kayo nakikipag-partnership, alamin ho natin ang punot dulo ng pangyayari. Kasi mahirap pong magtiwala. Tama naman po yun. Mamaya akala... God control din yan eh. Parang God control din yan eh. Pagkatapos magtiwala, nawawala na sila. Ayun, hindi na makita. Ganun ho ba yun? Oo, hindi na makita. Magpakita man, puro mga alipores na lang. Wala yung mastermind. Ayun. At saka, pag nagtitiwala po, dapat talaga, meron ng kasulatan. Wag tayo basta-basta nagbibigay ng kung ano-ano na wala akong kasulatan. Alam nyo, sa dami na naging problema ko rin sa buhay, no? Dahil sa kasulatan, kahit papano nakakasurvive ako. Pero ang iba ho dyan, ganun po ba? Don't share your experience. Mahirap na ho. Baka lalo pang lumaki experience dito. Well, anyway, mga kaibigan, alam mo naman yung mga taong bayan, lagi na lang, sabi nga nila, ang taong bayan ay kinakawawa daw ng mga mayayamang tao sa Pilipinas. Bakit nga kaya nagkakaganon, mayaman na sila, pero sila ay nagpapayaman palalo. So, ibig lang sabihin, ano ka, Michael? Hindi po. Ang problema lang po kasi, mayaman na, hindi pa marunong tumulong sa kapwa. Nasusulat yun. Hindi na ko kontento. Hindi na ko kontento. Ayan. Kaya dapat po, ayan.
Hari nawa po, tulungan ng mahal na Ama yung ating mga kababayan na mga tunay na nangangailangan. At hindi lang po yan. Yung mga pinaghirapan nyo naman sana ay maibalik ng mga taong nanloloko ng kapwa. Kaya yung mga nandiyan sa flood control, ibalik nyo na ang pera para magamit ng mas nangangailangan. Ika'y kanyang tutulungan, ugali may magkailang. Ayan, Kuya Michael, kantahin niyo ito. Kantahin niyo. Buti niyang kaibigan, mahirap man at ihawa, siya lagi mong magkakasama sa tunay. Ayan, para ho sa inyong mga panawagan at syempre, ay muli po, nagpapasalamat po ako sa aking mga ka-teammate. Nandyan si Doc Jojit Cruz and of course, ka Michael Delara. At syempre, lahat po ng mga friendship natin sa loob at labas ng bansa, mabuhay po kayo. Lagi niyong tatandaan, hindi po pera ang kailangan natin para mabuhay na mapayapa, kundi ang pagpapahalaga sa kapwa. Lagi po natin tatandaan, mas masarap mamuhay ng may kabanalan, mamuhay tayo ng merong pagmamahal sa kapwa nang hindi tayo nanloloko. At amen. At syempre, ka Michael, kayo po, ano pong last few words ninyo sa inyong mga friendship? Paalala. Alala, lagi mag-iingat dun sa mandurukot at saka magnanakaw. At ang lagi ang buhay, ay ang buhay nag-iisa lang. Diba? Opo. Laging bantayan ng pamilya. Yun. Huwag kayong mag-alala. Alam nyo, lahat po naman nanloloko sa atin ay meron hong katapusan yan. Hindi naman tayo habang buhay manloloko. Kaya sabi nga po, dalawang klase lang ang tao sa mundo. Isang manloloko at isang nagpapaloko. Kaya po, ingat-ingat po tayo. At kung wala hong maloloko, wala ring manloloko. Kaya po, yes, parang saan yan, pagkain yan ang ganda-ganda ng preservation, ganda-ganda ng display, yung pala, hindi pala masarap, di ba? Kaya, sabi nga ng iba naman, tikman muna natin. Tikman daw muna. Paano natin matitikman yung maloko na nga tayo, paano natin malalaman, di ba? Pero, kasi naman, tinutodo naman kasi. Huwag itodo, medya-medya lang. At syempre mga kaibigan, ang mga kaibigan po, dapat po talaga maging tunay na kaanak. Yan. Unahin natin mga kadugo natin bago ibang tao, ganun daw yun. At sana po, mag-isip tayo ng mga option pa. Yan. Pagdating naman sa business, pwede mo tayong magpatulong na lang sa mga expert dyan. Wag po dun sa mga flanderer, wag po dun sa mga magaling gumawa ng flood control project, yung pala, wala. Puro ghost pala. Ngayon ko nga lang naintindihan yan Alam mo ba ka, Mike, Jodit, ngayon ko lang naintindihan yung usapin na mga ghost project. Yung pala yun, binadgetan ka, binigyan ka ng pera para gamitin mo sa negosyo. Ang ginawa naman, ibinulsa lang. Yun ang ghost project. Ganun, tama ba yun? Hindi mo nga naman makikita yung ghost. Para lang magkaroon ng kickback. Ayun. Kahit walang project, kunyari may project. Ayun na. Ghost. Kaya yung mga multo, ayun palang sinasabi, alam nyo, nung naalala ko